Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, 8 nasawing turista sa Manila bus hostage na patay ng hostage taker na si Rolando Mendoza ayon sa Incident Investigation and Review Committee. Humigit kumulang 10 tao mula sa PNP, gobyerno at media irerekomendang kasuhan. Hot pursuit operation sa grupong nanambang sa 2 pulis sa Congressional Avenue, ikinasana ng Quezon City Police District. Subic Police iniimbestiga na kung sino ang dapat managot sa pagsabog ng pulbura sa cheer dance competition na ikinasugat ng 71 tao. Exclusive, ina ng dalagitang inabuso umano ng mayor ng San Marcelino Zambales, porsigido makamit ang katarungan para sa anak. Ang gusto ko lang pong mangyari, pagbayaran po ni mayor yung ginawa niya. Isa pang exclusive, rally ng mga estudyante sa Batasang Pambansa na uwi sa Karahasan. Ahanay lang kami dito! Atot na nga kami! At 100 days before Christmas, silipin ang iba't ibang forma ni Santa sa isang tindahan sa Sampaloc, Maynila. Bukas na isusumite kay Pangulong Noynoy Aquino ang final report ng Incident Investigation and Review Committee sa August 23 hostage tragedy at sa kanilang pagsiyasat sa baril ng hostage taker na si Rolando Mendoza na matay ang 8 turista. Humigit kumulang 10 tao mula sa PNP, gobyerno at media ang irerekomendang kasuhan at patawan ng disciplinary action. Saksi si Teresa Andrada. Ang baril ng hostage taker na si dating Senior Inspector Rolando Mendoza ang nakapatay sa 8 Hong Kong nationals. Yan ang isa sa mga finding ng Incident Investigation and Review Committee. Ayon sa kanilang chairman na si Secretary Laila De Lima, batay ito sa autopsy report ng Hong Kong na tumugma rin sa salaysay ng 3 survivor ng hostage crisis. Tugma rin daw ito sa salaysay ng bus driver na si Alberto Lubang na isa-isang malapitang binaril ang mga hostage. Based on the survivors' accounts, well, they were really killed by the hostage taker. The accounts of the 3 survivors who were there up to the very end are substantial enough. Gayunman, sinabi ni De Lima na hindi pa rin matukoy kung saan nagmula ang ilang bala, kung sa assault team ba o sa iba pang team na naroon din sa pinangyarihan ng insidente. Isasama raw nila ito sa report. Pero sabi ng NBI, base sa kanilang investigasyon ay wala raw tinamaang biktima ang assault team ng Manila Police District. Sa kabila yan ng kanilang partial trajectory report na 30 pusa di bababa sa 41 bullet holes sa hinostage na bus ay galing sa labas. Ngayong gabi, target ng matapos ng review panel ang final report ng hostage crisis. Sabi ni De Lima, aabot sa hanggang 10 personalidad ang mananagot sa insidente at mahaharap sa administrative, criminal o disciplinary action. Kasama raw dito ang mga personalidad na hindi bahagi ng Philippine National Police at miyembro ng media. Ang aspeto ng accountability at rekomendasyon na lang ang tatapusin ng komite ngayong gabi. Plansyado na raw ang detalye ng hostage crisis, evaluation sa aksyon ng Crisis Management Committee, pati ng media at ombudsman. How high outside military accountability? High enough. More or less 10. Hindi nakadalo sa 5 araw na clarificatory questioning ng review panel sina Ombudsman Merceditas Gutierrez at Deputy Ombudsman Emilio Gonzalez III. Sabi ni De Lima, pag-uusapan pa ng panel kung anong rekomendasyon ang ibibigay nila sa dalawa. Matatanda ang isa si Gonzalez sa mga nakausap ni Mendoza nung kasagsagan ng hostage taking. Sa kanilang pag-uusap sa telepono, sinabi ni Gonzalez na tinanong daw siya ng hostage taker tungkol sa di umano'y pangingikil ng 150,000 pesos kapalit ng pag-aksyon ng ombudsman sa nakabinbing kaso ni Mendoza. Pinabulaanan daw ito ni Gonzalez sa hostage taker. We are not very sure what is going to be our recommendations on the ombudsman or the deputy ombudsman. So we hope to settle that issue when we discuss that again. The government has to really show resolve in terms of going after those that we will recommend. You know, because as you know, the powers of the committee is merely recommendatory. We are not a quasi-judicial body. Teresa Andrada, ang inyong saksi. Samantala, tinutugis na ng mga operatiba ng Quezon City Police District ang grupong ng ambush sa 2 pulis sa Congressional Avenue. Ayon sa QCPD, organisadong grupo ang nasa likod ng pananambang. Saksi si Jamie Santos.
Tadtad ng tama ng bala sa ulo, dibdib pati na kamay. Wala ng buhay nang ilabas sa SUV ang lalaking ito alas 5 kaninang hapon. Una nang nailabas ang kasama niyang nakaupo sa driver's seat. Nakapwa rin nirat-rat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, binabagtas ng mga biktima ang kahabaan ng Congressional Avenue Extension nang biglang banggain umano sa likuran ng isang Toyota Innova. Maya-maya pa, isa pang van umano ang nagkat sa harapan ng SUV ng mga biktima upang harangan ito. Sa mga nakalap nilang pahayag mula sa mga nakasaksi, pwersahan daw pinababa ang mga biktima at nang umayaw, saka sila pinaulanan ng bala. Mabilis daw tumakas sa mga suspect sa direksyon ng Luzon Avenue. Base sa mga ID na nakuha sa mga biktima, lumalabas na pareho silang mga pulis. Kinilalang mga ito na sina PO1 Juanito de la Cruz Jr. at PO1 Luisito Capulong. Nakuha rin ng mga investigador sa sasakyan ang mission order ng dalawa. Dati silang nakatalaga sa NCRPO at nito lang Hulyo ay inilipat sa Police Regional Office sa Cagayan Valley. Nandito sila siguro para to visit yung mga dati lang kakilala, particularly yung mga opisyal na kanilang dating nakasama sa kanilang trabaho. Tingin pa ng mga otoridad, organisado ang grupong nanambang sa dalawa. Makikita raw ito sa mga armas na ginamit. Pawang mga bala ng M16 at kalibre 45 ang nakuha sa crime scene. Naplanong mabuti ang kanilang pananambang sa kanila. Isang hot pursuit operation ang inilunsad ng QCPD para tugisin ang mga suspect sa ambush. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. At sa ibang balita, inaalam na ng Subic Police kung sino ang dapat managot sa pagsabog ng pulbura na ginamit sa cheer dance competition. Mahigit 70 ang sugatan, kabilang na ang choreographer na naputulan ng kanang kamay. Saksi si Julio Segovia. Todo hataw ang mga kalahok sa cheer dance competition ng kolehiyo ng Subic. Mapapansing habang sumasayaw ang unang grupo, pumunta sa likuran ng lalaking ito na siya palang choreographer. Makikitang may inayo siya sa sahig ng covered court at ilang saglit pa. May sumabog sa kinaroroonan ng choreographer pero tuloy pa rin ang cheer dancing. Walang kamalay-malay na hindi pala ito ang fireworks effect na kasama sa plano. 71 tao ang agad dinala sa James Gordon Memorial Hospital. Na-discharge na ang lahat maliban sa choreographer na si Ferdinand Telmo. Nagpapahinga siya sa kwarto ng datna namin. Putol na ang kanang kamay ni Telmo at sasailalim sa reconstructive surgery matapos mapuruhan sa pagsabog ng pulbura. Pinasyalan din ng mga school official ang mga biktimang estudyante bago pa ilabas sa ospital. Nagtamo ng sugat sa tiyan si Ronaldin Dilo-Dilo. Sa leeg naman tinamaan ng bubog ng boteng sumabog sina Laida Herodias at Maylin Pacampara. Bagamat ligtas na, sariwa pa rin sa alaala nila ang nangyari. Nanonood po ako ng cheer dance. Tapos po may fireworks po. Tapos mausok na po kasi yun eh. Naramdaman ko na lang po may dugo yung leg. Sasagutin ng lokal na pamahalaan ng Subic ang lahat ng gastos sa ospital. Iniimbestigahan na ng Subic Police kung sino ang dapat sisihin sa pagsabog. Ayon sa pulisya, pulbura na nakalagay sa babasaging bote ng soft drinks ang dala noon ni Telmo. Tinataktak daw niya noon ang pulbura sa sahig ng court habang sinisindihan ng katol. Ang balak lang kasi namin daw, yung pulbura sa bote, ilalagay sa gitna, sisindihan, parang parang Darna style. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na hindi ito ang unang beses na gumamit ng mga paputok sa school activities ng kolehiyo ng Subic. Dapat nagiging konsensya sila yung concern sila sa mga nangyayari at mamangyayari dahil sa yun nga may mga paputok na ginagamit. Safety ba? Public safety. Kamali lang po talaga siya sa pag-handle po nung pyrotechnics na ginamit niya para sa cheer dance competition. Isa pa sa inaalam ng pulisya ay kung sino ang manufacturer ng naturang fireworks. Sa paunang investigasyon, galing daw ito sa Bulacan. Posible raw kasing expired na paputok. Dahil sa insidente, inirekomenda na ng pulisya sa lokal na pamahalaan ng Subic na ipagbawal na ang paggamit ng anumang klase ng fireworks, partikular sa mga pampubliko at matataong lugar. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Hindi uurong ang reklamo, yan po matapang na pahayag ng ina ng dalagitang inabuso umano ng mayor ng San Marcelino, Zambales. Ang saloobin ng ina sa saksi exclusive ni Claire Delfin. Masakit po talaga. Ang gusto ko lang pong mangyaring pagbayaran po ni Mayor yung ginawa niya.
Mala David and Goliath man daw ang labanan, hindi raw uurong ang ina ni Chariz. Di niya tunay na pangalan para makamit ang hustisya sa di umano'y na abuso niyang 12 anyos na panganay. Reklamong paglabag sa batas ng anti-child abuse at ng anti-trafficking in person ang isinampa laban kay San Marcelino Mayor Jose Joker Rodriguez, pati na kay alias Jody na di umano'y nagbugaw sa biktima. Sa aking eksklusibong panayam sa ina ni Chariz, ikinwento niya kung paano niya nabisto ang pambubugaw umano sa anak. Sa text po, nakabasa po ako ng kakaibang text po. Para email sa anak niyo po yun? Opo. Tsaka doon po ako nakaisip na obserbahan po yung bata. With or without consent ng isang biktima ay nandun pa rin yung violated na karapatan ng isang bata. Ilang beses tinangka ng GMA News na kuna ng panig si Mayor Rodriguez, pero nanatili siyang mailap. Gayunman, ayon sa kanyang tauhan sa munisipyo, hindi naman daw nagtatago ang alkalde. Hindi naman nagtatago si Mayor. Actually, itong nangyari ngayon is a very serious accusation. So, he's taking it very seriously. So, sa ngayon, kasama niya yung abogado niya and they have a conference ongoing right now. Palaisipan ngayon ng CSWD, bakit di raw nagawa ng San Marcelino Police na arestuhin ang kanilang mayor nang isagawa ang rescue and entrapment operation. Sinibak na sa pwesto ng PNP ang hepe ng San Marcelino Police dahil sa insidenteng ito. Nangako naman ang Zambales Provincial Police na maigi nitong iimbestigahan ang kaso. Ako si Claire Delfin, ang inyong saksi.